Hindi na ito yung panahon para manahimik. Hindi ito yung panahon para tanggapin na lang natin na normal na to lahat. Hindi ito yung panahon na alam na natin na magnanakaw sila tapos wala na tayong ginagawang paraan. Itong ginagawa natin is invoking our right, 'di ba? Na gamitin natin yung freedom of speech natin para kalampagin yung mga gobyerno natin na gawin nila yung trabaho nila to serve the Filipino people. Di ba? Ngayon, kung hindi ka napapakinggan sa boses na ginagawa mo, edi mas lalo pa nating lakasan. Huwag tayong tumigil. Di ba? Oh. Ganun lang yun kasi kailangan lang na merong boses. Ngayon, yung boses na yan, maririnig lang yan kapag malakas. So, paano magiging malakas yan? Kailangan marami ang bumoses. Dapat lahat tayo bumoses. Kasi pag hindi tayo bumoses, paano nga naman tayo pakikinggan? At kung marami nga tayo, iba-iba naman yung sinasabi natin, so paano nga tayo mapapakinggan ng gobyerno? So kailangan malakas yung boses natin at iisa yung panawagan na gumawa ng solusyon. Itigil yung pamumulitika. Bili mo na sa gitna tayo ng krisis ng langis. Yung House of Representatives natin, anong inatupag nila? Pamumulitika. Nandun pa rin sila sa impeachment ni Bibi Sara. For the longest time, 1 year ago, yan ang pinag-uusapan nila hanggang ngayon. Nagkaroon na ng flood control, di ba? Nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng flood control. Ang daming nasabing mga kababayan natin sa Cebu, daming napinsala. Sa impeachment pa rin sila. Ngayon may crisis na sa langis at affected na yung ekonomiya natin. Nandun pa rin sila sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Diba? Kaya tama yung sinasabi ni kung di ako nagkakamali si Attorney Rowena Guanzon yun, na sinasabi niya kung ako si BBM, sasabihin ko sa House of Representative, itigil nyo na yung impeachment dyan. I-focus na natin yung trabaho ngayon sa sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Itong nangyayaring krisis ngayon sa langis. Diba? Kasi eto guys tama yung comment kanina Next week tataas pa. Nagpipinto rin ng pagtaas halos 5 pesos yung itataas ng kuryente naman, singil sa kuryente. At unti-unti na yan, pag tumaas na yung kuryente, tataas na rin naman yung, siyempre, mga negosyante, magtataas din sila ng presyo kasi lalo na yung mga gumagamit ng kuryente sa mga produkto nila. So, magtataas din sila ng presyo. So, affected yan mga consumers. Di ba? Tapos ayaw naman nila itaas yung sahod. Ang mangyari naman, pag tinaas naman yung sahod, mas lalong tataas naman yung mga bilihin. Diba? Kasi ganun lang naman yan tataasan mo yung sahod, babawiin ng mga negosyante yan doon sa mga produkto. So, consumer pa rin tayo pa rin talaga yung papasan talaga nung na to, problema na to. Diba? Hanggat hindi nila mapinpoint yung totoong issue talaga. Kaya maganda yung brought up talaga ng yung punto na inopen ni Marcoleta kahapon na dapat doon pa lang sa umpisa nung nagkaroon ng issue patungkol dito, dapat inalam na agad, 'di ba? Inalam agad nila kung tama ba yung biglang pagsipa ng presyo ng langis. Kasi nagulat lahat nataranta tayo 'di ba? O biglang tumaas yung presyo ng langis na wala man lang dahilan. Sinabi na may gera sa langis, yun yung reason. Pero ang totoong nakinabang dyan, mga oligarko. Diba? Yung mga mayayaman lang, yung mga oil companies lang. Diba? Sila lang naman talagang totoong nakinabang dyan. Pero Pilipino nakinabang ba? Hindi na perwisyo pa. Diba? Yung mga ayuda, hindi naman lahat nabibigyan ng ayuda isang araw, 2 araw. At ang masakit nga dyan, pagbigay mo ng ayuda sa isang tao, hindi na kontrolado ng gobyerno kung saan pupunta yung ayuda niya, kung anong bibilihin at ano yung paggagastahan ng mga Pilipino. Di ba? Walang return of investment din dyan pagdating sa government natin. So, mas lalo tayong mababaon. So, ang solusyon, uutang na naman. Sabi nga ni Senador Robin Padilla, di ba? Utang na naman, ang ginagawa na lang ng government natin, umutang ng umutang, panapal, subsidy, mga band-aid solutions yung ginagawa ngayon.
para maibsan lang yung kahirapan na nararanasan ngayon. But, hindi niya kayang gamutin yung totoong problema ng bansa natin. Yun yung masakit. 'Di ba? Kumbaga, ini-stop mo lang pansamantala yung sakit. Yung lagnat ba? Kunyari tayo, mga tao, nilalagnat tayo, minom ka ng gamot, nawala yung lagnat mo, pero mamaya babalik na naman. Ganun na ginagawa nila. Bakit? Ayaw nilang mag-focus doon sa pinaka-main problem na meron tayo. Kasi akala kasi ng mga to, bobo mga Pilipino eh. Akala kasi ng mga nasa kakaupo dyan sa gobyerno, sila lang yung mga may internet sa Pilipinas. 'Di ba? Ayun yung akala nila sa atin. So, nagre-research naman tayo eh, 'di ba? So, nagre-research naman tayo, alam naman natin yung tama, alam naman natin kung ano yung mali. So kapag mali, mali talaga. Pag tama, tama talaga. At dun lang tayo mag-i-stay. Dun lang natin i-stay yung pag-uusap na to. Kung ano yung tama, yun yung tama. Kung yun yung mali, yun yung mali. Diba? Ang problema, ayaw nilang umamin.